Okay, kamusta po kayo? Ginulat ko yung followers natin. Nandito tayo sa clinic ni Dr. Sharon Mendoza. Talagang close friend natin since before sa medical mission. Ang ganda nitong clinic mo, Doc Sharon. Thank you, Doc. Pero ang topic natin ngayon ay marami natatakot. Na takot sila sa endometrial cancer, takot sila sa cyst, takot sila sa endometriosis. Ano ba itong mga sakit na to? Okay. Pare-pareho kasing pakinggan, Doc, kaya nako-confuse yung mga tao. Pero nag-o-originate talaga ito dun sa tinatawag nating endometrium. So, medyo balikan po natin ng konti. Ano ba yung endometrium? Yung parte ng matres. So, this entire thing, yung reproductive organ ng isang babae. So, itong gitna, siya po yung matres or uterus, kung saan, sa loob niyan, dyan nabubuo ang baby, kung buntis. Kung hindi ka pregnant, meron po tayong tinatawag na lining, which is the endometrium. Ito yung endometrium. Yung pinakalinya niya dyan sa loob. Tapos, kaliwa at kanan, meron tayong dalawang ovary. Ovary. So, sa normal menstrual cycle, buwan-buwan, sa isang regular na babaeng nireregla, nagkakaroon siya ng bleeding, and part of that bleeding, nagsaslough off yung endometrium. So, medyo may sumasamang dumudugo. Konti, dumudugo rin siya. Sa regla. Ngayon, may time, dun sa mga kababaihan na sobrang lakas ng menstruation, may possibility po na hindi lahat ng endometrium ay palabas, pwede rin pong pumasok paloob. So, yung regla pumapasok sa loob? Opo, pwedeng mangyari yon. So, nagkakaroon ng mga endometrial implants. So, anong sakit yun? Yun po yung nag-uumpisang endometriosis. So, kung makikita natin, yung mga itim-itim na yan, nagkakaroon siya ng implant na nagiging dahilan, yung blacks. So, itong sample natin, meron siyang endometriosis? Meron siyang endometriosis dito. Endometriosis pala. Yung mga itim-itim, yan. Ngayon, kung umpisa, tapos hindi lalala, may secondary dysmenorrhea lang siya. Ibig sabihin, wala siyang dysmenorrhea dati, tapos nagkaroon siya ngayon. In time, so it may take years. Kasi since nagkaroon ka na ng implant, every time nagme-mens ka, dinudugo na rin siya, nag-e-encapsulate. So, itong endometriosis. Kasi yung endometrium, lumabas po So, endometriosis siya. Yung maliliit na itim-itim na yan, pag nire-regla ka, dumudugo din, nire-regla din siya. So, hanggang nagiging encapsulated kasi wala naman siyang lalabasan. So, nagiging endometrial cyst na siya. Ang sintomas nito, masakit? Masakit. So, nagkakaroon na ng pain during menstruation at kung medyo malala na, nagkakaroon din ng abnormal bleeding. Ang tanong nila, ito ba yung endometrial cancer o hindi? So, totally different po siya. Makinig kayo, hindi to cancer. Okay? So, mostly, the endometrial cyst po ay benign, pero pwede siyang lumaki, pwede siyang magkaroon ng pain, magkaroon ng bleeding, at ang more common concern ng pasyente, hirap magbuntis. Kasi nga may cyst siya, nakaka-bother sa ovulation ng isang babae. So, yung endometrial cancer naman po, iba naman siya. Kasi, yung mismong endometrium niya o yung lining ang nagkakaroon ng pathology o problema. Anong check-up, anong gamutan sa endometriosis muna tayo? Okay, so puntahan natin sa endometriosis. So, depende po sa nararamdaman ng pasyente. So, kung pain, pinaka-basic lang po is to give her pain relievers. Kung lumalaki yung endometrial cyst, meron po tayong mga pills na binibigay or hormonal medication, yung Dienogest, para kontrahen yung nararamdaman at paliitin po yung mga endometrial cyst. Special birth control pills? Hindi po, hindi siya birth control pills. Nakalagay lang po siya sa isang pack, but you take it every day. Ano siya, estrogen? More on pang-kontra po ng estrogen kasi estrogen ang nag-feed sa endometrial cyst. So, nasa medyo progesterone side po tayo. Pang-kontra dun sa endometrial cyst. Pwede ba maging cancer tong endometriosis in the future? Alam ko parang may maliit na chance. Yeah, so very, very benign po ang endometrial cyst, but there's a very, very small chance, mga 1 to 2% lang, ng endometriosis ang pwedeng maging cancer at mas common po ito sa older age group. Anong ginagawa? May tinatanggal ba to? May nagsasabi may tinatanggal, may inooperahan, o dapat ba mag-alala, o pwedeng
hayaan na lang to. Kung as much as possible po, pag nakakita tayo ng endometrial cyst, we don't try to operate on them. Kasi, imagine po natin, maliit lang po dapat yung ovary. Pagka po naoperahan yan, manipis lang po yung capsule niya, napakalaki po nung chance na mag-rupture yung cyst. So, kahit operahan mo siya, mas may tendency pong kumalat pa yung endometrial cyst niya sa pelvic organs niya. So, maaring nawala yung cyst niya, but the dysmenorrhea o pain niya will still persist. So, kahit tanggalin, kailangan mo pa rin ng medication. So, as much as possible, medication lang po tayo if we see an endometrial cyst. So, if the patient po is wanting to get pregnant, yun po ang priority natin. Actually, yung pregnancy itself, treatment sa kanya. Kasi 9 na buwan siyang walang menstruation. So, siya yung pina-priority. So, the only time that we might need surgery talaga, kung sobra na po yung pain in spite of medication, at kung dumodoble na yung sukat ng cyst niya, dun sa monitoring. Kaya pag tinatanong ko ng pasyente, pag may problema kayo sa OB, punta kayo kay Dr. Sharon Mendoza. Sila yung mga suki natin. Tsaka hindi po kami... Kasi parang complicated, nakakatakot, and minsan pa-iba-iba din ang opinion ng mga doctor siguro. Di ba? Sa management, may kanya-kanya. Well, personally po kasi hindi ako masyadong ma-opera sa pasyente. So, wala pong problema if nakita ka namin or nakita ka ng iba, and then you get a second opinion, a third opinion. Yun ang dapat. And then try muna yung best that will work for you. Pero hindi po pare-pareho yung management for each patient. Pagdating naman sa endometrial cancer, sabi mo, marami ka nakikita na pabata ngayon, may 25-year-old ka pa nakikita. Yes po. So yung, again, magkaiba sila, no? Kasi hindi na siya sa ovary, doon na siya sa lining. So siya yung talagang problema doon sa lining ng matres. Endometrial cancer dito mismo, bukol mismo. Nangangapal po yung lining. Pag kumakapal, cancer na? Hindi naman po, pero mas common kasi siya sa postmenopausal, kasi dapat manipis na ang lining noon. Hindi na nagme-menopause. Kumakapal pa rin yung lining niya. So, hindi po yun normal. Common din po siya sa obese, yung matataba, sobrang laki ng timbang, diabetic at saka hypertensive. Kung sabay-sabay po yung meron at magkakaroon kayo ng abnormal bleeding, kailangan po kaagad ipa-check. Kasi minsan po, ras pa lang yung katapat, tapos mawawala na yung... I'm sure nagtataka yung kababayan natin. Meron kasi mga nagba-viral na endometrial cancer, bata pa sila, payat naman, ano lang, very stressed, trabaho ng trabaho, unhealthy foods. Pwede na ba yun? Pwede po nating sabihin in general kasi, baka meron na rin siyang sinasabing genetic predisposition for cancer. So baka meron na rin pong lahi. Tapos yung kasing kinakain talaga natin, di ba, mga preservatives, delata, sabi nga natin yung mga no-order lang natin sa labas, napakadami pong chemicals niyan. Environmental factors, napakadami po. No, kahit sa ginagamit sa pangluto, sa plastic and whatever, no. So pwedeng meron na rin talaga siyang risk factor or may lahi sila because we really get patients po na bata pa, nagkakaroon na po ng endometrial cancer. Pero may symptoms po yan, Doc Willie. Anong symptoms na from your experience? Most of the time, bleeding po na hindi tapat sa regular menstrual period. So, yun na po yung time that na kailangan niyang ipa-check. Ultrasound lang po, kitang-kita na kaagad kung normal yung lining niya or may problema. Ultrasound lang? Ultrasound lang. Kasi kung... Gumagawa ka ng ultrasound? Yes, Doc. Nag-ultrasound po tayo. So, meron po tayong mga nakikita ron na tinatawag naming cystic spaces na kaduda-dudang kansero siya, then we might need to do biopsy early on para early stage pa lang makikita na natin kung may check na kayo kay Dr. Sharon Mendoza, recommended ko yan. Yan ang tunay na nire-recommend ko, hindi yung mga ibang fake na nakikita ninyo. Ang maganda kay Dr. Sharon Mendoza, nag-aral siya 1 year, di ba? Opo, ng ultrasound. Ultrasound, iniwan mo kami sandali doon, di ba? Sa medical mission, sa salamat, Doc, kasi nag-aral siya. Pero OB na siya, ikaw pa nag-ultrasound, I think mas magaling ka mag-ultrasound kasi OB ka eh. Diba? Mas huli mo kung kita na po kasi cancerous o hindi. Kasi maliban po sa paggawa ng ultrasound, nakakausap na kasi namin yung pati pasyente. Symptoms pa, huli mo nalalaman, pa. Opo, nalalaman na natin. So, paano sila, anong minimum check-up? Every 3 years? Ano ba to? Makukuha ba ng pap smear to? Actually, yung ultrasound po, hindi na
naman required O, na kaya gawin nga, siyang taon-taon. Mas paano more mahuli? on pap smear po tayo kasi tingnan po natin on a global perspective. Mas common po kasi, well, especially in the Filipinos, yung cervical cancer. Cervical cancer pa rin. Opo. Cervical cancer, saan Sa naman dulo dito? naman yan, yung kwelyo ng matres. Siya yung number Pag one. endometrial cancer dito. Sa lining. Di ba parang halos pareho lang yun? Magkaiba po siya ng dahilan. Kasi ang cervical cancer, galing po siya sa virus. Ang endometrial virus. cancer, iba po ang pinanggagalingan niya. Halos hindi natin sure saan galing tong isa. Yes po, parang gano'n. So, may genetic lang siya, tsaka yung pangangapal nga ng lining. So, dito, yung HPV or human papilloma virus ang pwedeng mag-cause ng cervical cancer which is sexually transmitted. Kaya doon po beneficial ang pap smear. So, yun po ang taon-taon na dapat. First po yun. Ang next po kasi sa babae, breast cancer. Tapos colon, saka lang po yung endometrial cancer. So, paano mo mahuli itong endometrial cancer? Pag may symptoms siya. So, Paano kailangan. walang symptoms? Kung walang symptoms, dahil dapat nagpupunta siya sa'yo taon-taon for the pap smear, nakakapa po kasi namin yung... magaling din ang kamay ni Dr. Opo. So, Makakapa mo, initially... unless malaki ang bilbil. Opo. Kaya mo rin. Kaya pa rin naman, may mga technique pa rin po dyan. So, hindi pa rin po immediate na ultrasound kaagad. So, kung may duda sa kapa, kasi minsan, akala rin ng pasyente, normal lang yung menstruation niya, yung pala malakas na. So, dun pa lang sa duda na yon, then we might need to do the ultrasound. Okay. So, paano sila iiwas dito sa endometrial cancer? Mahirap. Mahirap, pero napaka-importante po yung kinakain natin talaga. Early on, kasi medyo yung iba, ngayon lang sila magda-diet, may mga symptoms na maaring makatulong, pero yung pinuhunan natin na kinain natin earlier, yun talaga yung mga factors. Marami nagsasabi, like yung mga patients na nakita ko, pag nasabihan may cancer, cervical, endometrial, or breast, ang gawain ng marami, hindi lang konti, nagtatago, nadidepress for 2 months, nagtatago, negosyo lang, kakalimutan mo na yung sakit, kasi malakas pa sila eh. Babalikan after 2-3 years, stage 4 na. Opo. So, anong masasabi mo? Yes. Marami nanonood sa atin, nag-iisip kung magpapacheck o hindi. So, importante po talagang makita natin ang ating OB-gynecologist para ma-check yung mga early symptoms. Kahit sa breast, sa cervix, saka sa endometrium, pag nahuli po natin sila ng super early at natanggal natin yung pinanggagalingan ng cancer, pwede po tayong maging cancer-free. So, especially for endometrium, endometrial cancer, for cervical cancer, you might need an operation, pero pag natanggal mo na siya, wala na po tayong kalat na makikita. But if we catch you late, which is stage 3 or stage 4, yun po yung wala nang tayong masyadong magagawa kung hindi mag-chemotherapy or radiotherapy. Kaya kailangan dito agad. tinatanggal mo? Kung depende po sa part. So, kunyari, ovarian cancer lang naman din siya, pwedeng yung lang focus sa kanya, kung stage 1. No, kung lining ng matres, then we have to remove everything. At saka kung lining, ano dito ang everything? lahat na po 'yon. So yung matres, yung ovaryo, at saka yung cervix. Ang may iwan lang ito lang. May iwan lang po yung vaginal area. Ngayon, Doc, tama po, depende rin sa edad ng pasyente. So, kunyari, stage 1 lang siya, tapos free naman yung kanyang ovary at normal, we might not need to take it out para meron pa siyang hormones na, na hindi matatanggal yung ovaries niya. Okay, thank you so much, Dr. Sharon Mendoza. Lalagay ko yung clinic number. Kailangan magpa-check up po tayo. Pasalamat tayo kay Dr. Sharon Mendoza. Thank you.